Sinira nila ang pagkatao ko habang nag-uumapaw ang mamahaling alak sa baso ng bago niyang nobya. Nakaluhod ako sa malamig na sahig noon, iniiyakan ang dugong umagos mula sa aking sinapupunan. Pera lang ang habol mo, mamatay tao, malamig niyang sumbat. Ngayon, 3 taon ang lumipas. Ako ang inutusang mag-ayos ng kanilang marangyang kasal. Hahayaan ko ba silang tapakan muli ang aking dangal? O ito na ang panahon ng aking pagbangon? Paano kung malaman niya ang duguan at malagim na katotohanan? Mukhang kailangan mo talaga ng baryatala. Akalain mo nga naman, kahit kasal ng lalaking muntik mo nang patayin, pagkakakitaan mo para lang makakain. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Tala. Hindi siya nakapagsalita. Nananatiling nakayuko ang kanyang ulo habang ang mga nanginginig niyang daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang tangkay ng puting rosas na kanyang inayos bilang sampol. Nasa loob siya ng isang marangyang silid-pulungan, napapaligiran ng malalamig na pader na gawa sa salamin. Ngunit pakiramdam niya ay unti-unti siyang inuubusan ng hangin. Dahan-dahan siyang nag-angat ng paningin. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa ay nakaupo si Doña Carmen, ang babaeng minsan niyang tinawag na ina. Walang nagbago sa mata-pobreng ngiti nito, sa nakataas nitong kilay, at sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang isang dumi na nakakapit sa mamahaling sapatos. Mahigpit na kinagat ni Tala ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Ibinuhos niya ang lahat ng bigat ng kanyang damdamin sa pagpisil sa tangkay ng rosas hanggang sa bumaon ang isang maliit na tinik sa kanyang balat. Ang hapdi ng sugat at ang munting patak ng dugo na namuo sa kanyang hintuturo ang tanging nagpabalik sa kanya sa wisyo. Kailangan niya ang kontratang ito. Buhay ng kanyang amang may sakit ang nakasalalay sa perang kikitain niya rito. Bago pa man siya makabuo ng isasagot, bumukas ang mabigat na pintuang gawa sa kahoy. Ang ingay ng pag-ikot ng seradura ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, suot ang isang formal na itim na suit, habang mahigpit na nakakapit sa kanyang braso ang isang napakagandang babae na animoy isang manika. Si Gabriel. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang pamilyar na forma ng balikat nito, ang matalim na hugis ng kanyang panga, at ang paborito nitong pabango na humalili sa hangin ng silid ay sapat na upang paduguin muli ang mga sariwang sugat sa puso ni Tala. Inasahan niyang masisilayan ang kahit kaunting pagkabigla sa mga mata ng lalaki. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, walang ibang mababakas sa mukha ni Gabriel kundi matinding pandidiri at yelo. Tiningnan siya nito hindi bilang isang dating asawa na minsang minahal ng labis, kundi bilang isang magnanakaw na pumasok sa kanyang teritoryo. Siya ba ang event planner na nakuha mo, ma? Malamig na tanong ni Gabriel. Ang boses nito ay walang kaamor-amor. Humigpit ang hawak niya sa bewang ng kasamang babae. Siguraduhin mo lang na hindi niya nanakawin ang budget natin. Baka may tumakas na naman ng walang paalam bitbit ang pera ng pamilya. Yumuko si Tala. Pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bawat salita ni Gabriel ay isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat sa mukha ng mga ito na wala siyang ninakaw, na muntik na siyang mamatay, at naninakaw ni Doña Carmen ang lahat sa kanya. Ngunit ang imahe ng kanyang amang nakakabit sa mga tubo ng ospital ay muling naglarawan sa kanyang isipan. Nilamon niya ang kanyang dangal. Hindi po mangyayari iyon, sir. Makakaasa po kayong ibibigay ko ang pinakamagandang disenyo para sa kasal ninyo. Garalgal, ngunit pilit na pinatatag na tugon ni Tala. Tumawa ng mapang-uyam ang babaeng katabi ni Gabriel. Itinaas ni Isabel ang kanyang kamay. Sinadyang itapat sa ilaw ang malaking diamanting singsing na kumikinang sa kanyang palasingsingan. Good, because I want perfection. Gusto ko ng libu-libong puting rosas sa simbahan at ayoko ng kahit anong palpak. I heard you're desperate for projects, kaya galingan mo ha.
Iniurong ni Doña Carmen ang makapal na kontrata sa ibabaw ng lamesa. Sinadyang itulak ito hanggang sa mahulog at magkalat ang mga pahina sa malamig na sahig. Pirmahan mo na yan, bago pa magbago ang isip ko at ibigay ko sa iba ang limos na ito. Dahan-dahang lumuhod si Tala. Isa-isa niyang pinulot ang mga papel. Sa kanyang pag-abot sa huling pahina, napasada ang kanyang nanginginig na hinlalaki sa palasingsingan ng kanyang kaliwang kamay. Bakante ito, ngunit bakas pa rin ang manipis at maputing linya kung saan nakasuot ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang singsing na ipinagbili niya noong 1 linggo upang ibili ng gamot ng kanyang ama. Wala nang natira sa kanya. Kahit ang kanyang dignidad ay nakakalat na ngayon sa paanan ng mga taong sumira sa buhay niya. Habang nakaluhod si Tala, napansin niya ang tahimik ngunit nakapangingilabot na pagngiti ni Doña Carmen. Ang mga mata ng matanda ay mariing nakatitig sa kanyang tiyan, sa bahaging iyon na hanggang ngayon ay nagtataglay ng isang mahaba at malalim na peklat ng operasyon. Isang ngingiti iyon ng tagumpay, isang nangiting tila may itinatagong napakadilim na sikreto na silang dalawa lamang ng demonyo ang nakakaalam. Nang akma na siyang tatayo bitbit ang mga papel, bumagsak ang boses ni Gabriel mula sa itaas, puno ng awtoridad at kalupitan. Since you're so desperate for this contract, patunayan mo ang galing mo. Samahan mo si Isabel bukas sa butik para sa fitting ng wedding gown niya. Gusto kong ikaw mismo ang magayos at magbuhat ng mga bulaklak na babagay sa damit ng mapapangasawa ko. Natigilan si Tala. Ang paghinga niya ay tila naputol. Ang utos na yon ay hindi bahagi ng trabaho ng isang event planner. Isa itong sinadyang pagpapahiya. Tiningala niya si Gabriel, umaasang makikita ang kahit isang patak ng awa sa mga mata ng lalaking minsang nangakong poprotektahan siya habang buhay. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang pagtalikod nito. Inakay si Isabel palabas ng silid, kasabay ng mabigat na pagsara ng pinto na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Isang nakakabinging katahimikan ang yumakap kay Tala. Naiwan siyang nakatayo, yakap-yakap ang kontratang naglalaman ng kanyang pagdurusa, habang pinagmamasdan ng nag-iisang puting rosas na ngayon ay nalukot at namantsahan ng sarili niyang dugo. Kakayanin ba niyang panoorin ang lalaking pinakamamahal niya na damitan ng puting kasuotan ng ibang babae, habang ang sarili niyang kaluluwa ay patuloy na nagluluksa sa dilim? Ang liwanag ng mga nakasabit na kristal sa loob ng sikat na bridal boutique ay tila nanunudyo sa maputlang mukha ni Tala. Habang masayang sinusukat ni Isabel ang ikatlong mamahaling wedding gown, nakaluhod si Tala sa malamig na marmol na sahig. Ayusin mo ang laylayan, utos ni Isabel nang hindi man lang tumitingin sa ibaba. Ang buong atensyon ay nakapako sa malaking salamin. Sinunod ito ni Tala. Maingat na inaayos ang mga alon ng puting seda gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat haplos niya sa tela ay tila paghaplos sa isang pangarap na matagal nang ninakaw sa kanya. Mula sa isang velvet na upuan sa di kalayuan, humigop ng tsaa si Doña Carmen. Ang marahang paglapat ng porselanang tasa sa platito ay pumailan lang sa tahimik na kwarto. Kasunod ang kanyang nakakalasong boses. Ang swerte mo, Isabel Hija. Makukuha mo ang pinakamagarang kasal at ang pinakamagandang buhay. Hindi tulad ng iba dyan na pinulot lang sa tabi-tabi. Baog na nga, mukhang pera pa. Bawat salita ay sinadyang isambit ng mabagal upang bumaon sa isipan ni Tala. Pinigilan ni Tala ang kanyang paghinga. Ang salitang baog ay parang asido na ibinuhos sa kanyang sariwang sugat. Hinaplos ng kanyang isipan ang alaalang inilibing niya sa ulan. 3 taon na ang nakararaan. Ang malamig na kwarto ng ospital, ang sarili niyang dugo, at ang katotohanang kailanman ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong maging isang ina. Bumukas ang salamin na pinto ng butik. Nagpapasok ng malamig na hangin mula sa labas. Pumasok si Gabriel. Napatigil siya sandali nang makita ang sitwasyon.
ang kanyang dating asawa na nakaluhod sa paanan ng babaeng pakakasalan niya. Umangat ang paningin ni Tala. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng malaking salamin. May isang sandaling pagmamakaawa sa mga mata ni Tala, isang tahimik na sigaw ng pag-unawa, ngunit agad na umiwas ng tingin si Gabriel. Lumapit ang lalaki kay Isabel at marahang humalik sa pisngi nito bago ipinulupot ang braso sa manipis na bewang ng nobya. Mula sa kanyang posisyon sa sahig, pasimpleng sumulyap si Tala sa kanyang sariling refleksyon sa gilid ng salamin. Sa likod ng marangyang kasuotan ni Isabel, nakita niya ang sarili, nakasuot ng kupas na blusa at lumang pantalon. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maliit na kapilya, ilang taon na ang nakalilipas. Suot niya noon ang isang simpleng bestida na yari sa murang telang lino na siya mismo ang nanahi. Si Gabriel ang nasa dulo ng altar noon, nakangiti nang may luha sa mga mata at nangangakong siya lang ang bukod tanging babaeng mamahalin nito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngayon, ang mga pangakong yon ay kasing lamig na ng sahig na kanyang niluluhuran. Sa labis na pagkalunod sa mga alaala, hindi na malaya ni Tala na nabitawan niya ang isang maliit na aspil na ginagamit sa pag-aayos ng damit. Sa pagtatangka niyang saluhin ito, bumaon ang matulis na dulo nito sa kanyang hinlalaki. Isang maliit na butil ng dugo, ang mabilis na umusbong mula sa kanyang balat. Walang umimik. Walang nagtanong kung ayos lang ba siya. Tahimik na binawi ni Tala ang kanyang kamay at maingat na pinunasan ang mantsa ng dugo sa laylayan ng kanyang sariling damit. Pilit na itinatago ang hapdi, ngunit sa isang iglap, nahagip niya ang mga mata ni Gabriel sa salamin. Nakatitig ang lalaki sa kanyang duguang daliri. May dumaan na kakaibang kislap sa mga mata nito, isang magulong emosyon, isang munting katanungan na mabilis ding tinabunan ng galit at pagwawalang bahala. Bakit tila hindi marunong dumaing ang babaeng ito? Nabasag ang tensyon ng maramdaman ni Tala, ang sunod-sunod na pag-ilaw at pag-vibrate ng kanyang lumang cellular phone sa loob ng bulsa. Nagpaalam siya ng mahina at nagtungo sa sulok ng butik upang sagutin ang tawag. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpagising sa kanyang ulirat. Kailangan nang mabayaran ang malaking halaga para sa operasyon ng kanyang ama bukas ng umaga. Kung hindi ay tatanggalin na ito sa listahan ng mga pasyente. Napapikit si Tala habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Wala siyang ibang mahihinga ng tulong, wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang mismong lalaking nandidiri sa kanya. Kailangan niyang lunukin ang kahuli-hulihang butil ng kanyang dangal. Kailangan niyang lumuhod at magmakaawa kay Gabriel bukas para sa paunang bayad ng kontrata. Idinilat niya ang kanyang mga mata, kinapa ang loob ng kanyang bulsa at mahigpit na hinawakan ang gusot na resibo ng ospital na nakatago roon. Ang lamig ng hangin sa loob ng malawak na opisina ni Gabriel ay nanunuot hanggang sa mga buto ni Tala. Subalit mas nakakapanigas ang nagyayelong titig ng lalaking nasa kabilang dulo ng makintab na lamesa. Nakatayo siya roon, nakayuko, bitbit ang huling piraso ng kanyang pagkatao na handa niyang isuko. Sinubukan niyang buuin ang mga salita sa kanyang lalamunan, ngunit tila may bikig na pumipigil sa mga ito. 20% advance? Malamig at puno ng pagkasuklam ang boses ni Gabriel nang basahin nito ang liham na inabot ni Tala. Ibinaba ng lalaki ang papel at sumandal sa kanyang swivel chair. Pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Wala pa tayong nasisimulan sa preparasyon, Tala. Ganyan ka ba kadesperada sa pera? Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Tala, ngunit pilit niya itong kinurap. Kailangan ko lang talaga ngayon, sir. May emergency lang po. Ide-deduct nyo na lang sa final payment. Hindi na siya pinatapos ni Gabriel. Tumayo ang lalaki, binuksan ang drawer ng kanyang lamesa at kumuha ng ilang bugkos ng 100,000 piso na nakabanded pa. Sa halip na iabot ito ng maayos o gumawa ng formal na tseke, walang awang inihagis ni Gabriel ang mga pera
sa paanan ni Tala. Ang pagbagsak ng mga salapi sa sahig ay tila mabibigat na sampal sa mismong mukha ng dalaga. Kung pera lang ang habol mo, ayan, pulutin mo. Utos ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila patalim na humihiwa sa natitirang dangal ng babaeng nasa kanyang harapan. Gawin mo ang ginagawa ng mga taong mukhang pera. Lumuhod ka at pulutin mo ang barya ko. Parang pinupunit ang dibdib ni Tala. Bawat hibla ng kanyang pag-iisip ay sumisigaw na tumalikod at umalis, ngunit ang imahe ng kanyang amang nag-aagaw buhay sa ospital ay muling bumalot sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan, unti-unti siyang bumaba hanggang sa lumapat ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ibinaba niya ang kanyang ulo, kinakagat ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Habang isa-isang pinupulot ang mga nakakalat na pera. Salamat po. Garalgal at halos isang bulong na sambit ni Tala, ang kanyang mga luha ay tuluyan nang pumatak at sumama sa alikabok ng sahig. Sa labas ng opisina, mula sa maliit na awang ng pintuan, nakatayo si Doña Carmen. May isang malisyosong ngiti na nakapaskil sa labi ng matanda habang nakatutok ang lente ng kanyang cellular phone sa nakaluhod na si Tala. Tahimik nitong inire-record ang bawat segundo ng pagyurak sa dangal ng dating manugang, isang ebidensya na magagamit niya upang tuluyang patunayan sa mundo kung gaano kababa at kadesperada ang babaeng minsan nang sumira sa buhay ng kanyang anak. Nang makuha ang pera, halos takbuhin ni Tala ang daan patungo sa ospital. Wala siyang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya habang humahangos siyang nagbabayad sa cashier. Nang makita niyang nailipat na sa ligtas na kwarto ang kanyang ama at maayos na humihinga, doon lamang siya bumigay. Napasandal siya sa pader ng pasilyo at napausos paupo sa sahig. Maingat niyang inilabas ang mga natirang pera mula sa kanyang lumang bag. Gamit ang kanyang nanginginig at malamig na mga kamay, pilit niyang pinapagpag at pinaplansa ang mga lukot na papel. Tinutuyo ang mga luhang pumatak dito kanina. Bago niya pihitin ang doorknob ng kwarto ng kanyang ama, huminga siya ng malalim. Pinunasan ang namumulang mga mata at nagpinta ng isang matapang at maaliwalas na ngiti. Walang dapat malaman ng kanyang ama sa impyernong pinagdaanan niya. Samantala, mula sa mataas na palapag ng kanyang gusali, nakatayo si Gabriel sa harap ng malaking salamin na bintana. Nakatingin siya sa ibaba, sinusundan ng maliit at nagmamadaling bulto ni Tala na lumalabas ng gusali kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit sa halip na makaramdam ng tagumpay sa pagpapahiya rito, isang kakaibang bigat ang nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit ganoon ang reaksyon ng babaeng yon? Kung isa siyang sakim na magnanakaw, bakit may halong matinding pighati at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata habang namumulot ng pera? Hindi na malaya ni Gabriel na mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Sa kabilang dako ng lungsod, isang matagumpay na halakhak ang namayani sa kwarto ni Isabel. Pinapanood niya ang video na ipinadala ni Doña Carmen, ang malinaw na pagluhod at pagpulot ni Tala ng pera sa paanan ni Gabriel. Kumislap ang mga mata ni Isabel sa tuwa. Nakahanap na siya ng perpektong palabas para sa gaganaping grand salo-salo ng pamilya bukas. Titiyakin niyang ang buong angkan ni Gabriel ay masasaksihan ang pagiging patay-gutom ng babaeng minsan nilang tinawag na pamilya. Unti-unting binalot ng madilim na anino ang kwarto ni Isabel habang patuloy na nagliliwanag ang screen ng kanyang telepono. Nagbabadya ng isang malaking unos. Ramdam ni Tala ang matinding pagod na unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan habang nakatayo sa tuktok ng isang mataas na hagdan. Namumutla ang kanyang mga labi at tila nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit pilit niyang itinataas ang mga braso upang ikabit ang mga puting laso na sumisimbolo sa pag-iibigan ng ibang tao. Bawat galaw niya ay may kasamang mabigat na pagbuntong hininga
dahil halos wala pa siyang tulog at maayos na pahinga. Mula sa di kalayuan, naglalakad papasok si Gabriel upang suriin ang lugar. Ang kanyang mga mata ay tahimik na nakasunod sa bulto ng babaeng nasa itaas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang trabahador sa kabilang banda ng bulwagan ang hindi sinadyang nabitawan ang isang mahaba at mabigat na poste ng bakal. Ang pagbagsak nito sa sementadong sahig ay lumikha ng isang nakabibinging, alingaw-ngaw na bumasag sa katahimikan ng lugar. Para kay Tala, hindi iyon simpleng ingay ng nagkabanggaang bakal. Sa kanyang pandinig at guni-guni, ang ingay na yon ay kapareho ng malakas na pagkakabangga ng dalawang sasakyan, kasunod ang pagkalat ng mga basag na salamin sa gitna ng isang madilim at maulan na gabi. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang bumaba mula sa hagdan at bago pa man niya makontrol ang sarili, napaupo siya sa sahig, isiniksik ang sarili sa isang madilim na sulok. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ulo habang nanginginig ang buo niyang katawan. Pilit siyang humihinga ng malalim, ngunit tila kinakapos siya ng hangin. Natigilan si Gabriel habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Tala. Isang malabo ngunit matapang na alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Sa gitna ng gumuguhong sasakyan at amoy ng nasusunog na makina 3 taon na ang nakararaan, may isang pares ng maiinit na braso ang mahigpit na yumakap sa kanyang ulo upang saluhin ang pagbagsak ng mga bubog. Ganitong-ganito ang posisyon ng taong nagligtas sa kanya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Unti-unting humakbang si Gabriel palapit kay Tala. Napansin niya ang malalaking butil ng malamig na pawis na tumutulo sa noo nito. Ang isang kamay ng dalaga ay bumitaw sa kanyang ulo at walang malay na napahaplos sa kanyang patag na tiyan. Isang galaw na puno ng matinding pangungulila at pagnanais na protektahan ang isang bagay na matagal nang nawala. Inihakbang ni Gabriel ang kanyang paa at iniamba ang kanyang kamay upang damayan ang nanginginig na dalaga. Ang kanyang puso ay biglang binalot ng kakaibang kaba at katanungan. Subalit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa balikat ni Tala, isang matulis na tinig ang pumigil sa kanya. Mabilis na lumapit si Isabel at mahigpit na humawak sa braso ni Gabriel. Inilalayo ito sa nakalupasay na babae. Ano bang ginagawa mo, Gabriel? Nag-iinarte na naman yan para makuha ang atensyon mo. Maarte at puno ng pagkasuklam na bulong ni Isabel bago tiningnan ng masama si Tala. Hinila ng nobya ang lalaki palabas ng bulwagan. Sumunod si Gabriel, ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa babaeng patuloy na nakayuko sa sulok. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang tanong na unti-unting lumalason sa kanyang galit. Bakit ganoon ang reaksyon ni Tala? Kung totoo ang sinabi ng kanyang ina na ito ang sanhi ng aksidente at walang awang tumakas nang iwan siya sa bingit ng kamatayan. Sa paghupa ng takot ni Tala at unti-unti niyang pagtayo upang ibalik ang sarili sa realidad, hindi niya napansin ang pagkahulog ng isang luma at kupas na maliit na kwaderno mula sa awang ng kanyang bag. Gumulong ito hanggang sa sumiksik sa ilalim ng isang kalapit na lamesa. Sa takip nito ay nakasulat ang pangalan ng isang sikat na klinika para sa mga nagdadalang tao. Kasabay ng pag-aayos ni Tala sa kanyang sarili upang ipagpatuloy ang trabaho, isang matandang babae na may suot na formal na uniforme ang pumasok sa bulwagan upang maghanap ng taong makakausap tungkol sa catering. Tumigil ang matanda nang mahagip ng paningin nito ang mukha ni Tala. Nanlaki ang mga mata nito, puno ng gulat, takot at pagtataka. Dahan-dahang humakbang ang matanda palapit kay Tala, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan habang binabasag ang katahimikan. Kumusta ka, Mrs.? Magsilbi ka ng maayos, Tala. Iyan naman ang posisyong nararapat sa isang katulad mo, ang nasa paanan
ng mga taong tunay na nagmamahal sa anak ko. Ang utos na yon ni Doña Carmen ay tila isang malamig na tanikala na pumulupot sa leeg ni Tala. Sa gitna ng malawak at marangyang hardin na punong-puno ng mga naggagandahang bulaklak at kumukititap na mga ilaw, nakatayo si Tala na suot ang uniforme ng isang ordinaryong boy band. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, habang daladala ang isang malaking tray na puno ng mamahaling alak. Ang bawat sulyap ng mga panauhin, mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya ni Gabriel, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naririnig niya ang kanilang mga bulong-bulungan, ang mga mapanirang salita tungkol sa ambisyosong asawa na ngayon ay naging tagapagsilbi na lamang. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Napakagandang pagmasdan ni Isabel sa tabi ni Gabriel. Malakas na wika ng isang matandang babae na pinsan ni Doña Carmen habang tinitingnan si Tala mula ulo hanggang paa. Hindi tulad ng dati na isang sakit lang sa ulo ang dala sa pamilya. Mabuti na lang at nakahanap si Gabriel ng katapat na antas niya. Napayuko si Tala, pilit na ibinabaon ang kanyang emosyon sa ilalim ng kanyang pagkatao. Sa kabilang dulo ng hardin, nakita niya si Gabriel. Nakatayo ito sa tabi ni Isabel suot ang isang formal na puting polo na lalong nagpadagdag sa kanyang kagwapuhan. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang paningin, agad na umiiwas si Gabriel. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Tumayo si Doña Carmen sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng huwad na kabaitan. Alam ninyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng anak ko. Bilang isang ina, ibinigay ko ang lahat. Ibinenta ko ang mga lupain natin sa probinsya. Halos hindi ako natulog sa ospital para lang masiguradong mabubuhay si Gabriel matapos siyang iwan at pabayaan ng taong pinagkatiwalaan niya. Lumingon si Doña Carmen kay Tala at ngumiti ng may kalupitan. Utang na loob ang nagpapatakbo sa pamilyang ito. At ang katapatan ay isang bagay na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Salamat Isabel, dahil dumating ka sa buhay namin. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila asidong sumusunog sa puso ni Tala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang nagpuyat, siya ang nawalan ng anak, at siya ang itinaboy ng parang basura. Ngunit naalala niya ang kanyang ama na nakasalalay ang buhay sa perang ibinibigay ng pamilyang ito. Sinasakal niya ang sariling galit, hinahayaan ang mga maling paratang na dumaloy sa kanyang pandinig habang naglalakad si Tala upang maghain ng inumin sa lamesa ni na Gabriel. Sadyang inilabas ni Isabel ang kanyang paa. Dahil sa bigat ng tray at sa pagod, hindi ito napansin ni Tala. Ang kanyang pagkadapa ay nagresulta sa paglipad ng mga basong kristal at ang pagbagsak ng mga ito sa semento ay lumikha ng matatalim na piraso ng bubog. Ang mamahaling alak ay tumalsik sa damit ni Isabel, habang ang mga kamay ni Tala ay direktang tumama sa mga basag na kristal. "Ay, my dress! You stupid woman!" Sigaw ni Isabel, pilit na pinapagpag ang kanyang damit, kahit wala naman itong mantsa, habang ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa dahil sa kahihiyang dinanas ni Tala. Napasinghap ang mga bisita. Si Tala ay nanatiling nakaluhod, ang kanyang mga palad ay nagsisimulang magmantsa ng pula dahil sa mga sugat mula sa bubog. Sa kabila ng hapdi, hindi siya dumaing. Dahan-dahan niyang sinubukang pulutin ang mga piraso ng baso gamit ang kanyang sugatang mga daliri. Napatingin siya kay Gabriel. Nakita niyang bahagyang gumalaw ang paa ng lalaki, tila balak siyang lapitan at tulungan. Ngunit bago pa man makahakbang si Gabriel, mahigpit na hinawakan ni Doña Carmen ang braso ng anak. Ang titig ng matanda ay isang babala, isang paalala ng lahat ng sakripisyo na ginawa nito para sa kanya. Nanatiling nakatayo si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Pinagmamasdan niya ang babaeng minsan niyang minahal, nag-iisa, tahimik na pinupunasan ang sariling dugo sa harap ng maraming
I'm so sorry. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng matataguan. Matapos ang insidente, habang ang lahat ay abala sa pagkain at tawanan, tumakas si Gabriel mula sa ingay ng handaan. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ng mga sugatang kamay ni Tala. Sa kanyang paglalakad, patungo sa madilim na bahagi ng bahay, napansin niya ang kanyang ina na mabilis na naglalakad patungo sa opisina, kasunod ang isang lalaking nakauniforme ng doktor. Ang parehong doktor na tumingin sa kanya 3 taon na ang nakararaan. Nagtago si Gabriel sa likod ng isang malaking haligi. Ang boses ng kanyang ina ay narinig niyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang tamis at lambing. Ang boses na yon ay puno ng banta at kasamaan. Siguraduhin mong mananatiling sarado ang bibig mo tungkol sa nangyari sa bata sa ospital, wika ni Doña Carmen sa doktor. Huwag na huwag mong hahayaan na malaman ni Gabriel ang totoong dahilan kung bakit nawala ang anak nila. Tatandaan mo, hawak ko ang lisensya mo. Nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo. Ang mga salitang anak nila at totoong dahilan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, bumasag sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 3 taon. Isang itim na anino ang dahan-dahang bumalot sa pader ng opisina, kasabay ng pagdilim ng paningin ni Gabriel dahil sa namumuong bagyo sa loob ng kanyang puso. Ang mga salita ng doktor ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa katinoan ni Gabriel. Walang nakakaalam sa nangyari sa bata. Paulit-ulit ang pangungusap na yon, tila isang sirang plaka na nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Anong bata? Bakit kailangang ilihim sa kanya? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan ay tila mga katanungang humihingi ng kasagutan. Sa gitna ng madilim at basang kalsada, sinusundan ni Gabriel ang isang maliit at nangangatog na bulto. Si Tala. Nakasuot lamang ito ng manipis na jacket, basang-basa ang buhok, at dahan-dahang naglalakad patungo sa dulo ng lungsod kung saan matatagpuan ang isang lumang sementeryo. Hindi alam ni Gabriel kung bakit siya sumusunod, ngunit may kung anong puwersa sa kanyang dibdib na nag-uutos sa kanyang huwag iwanan ang babaeng ito sa dilim. Huminto si Tala sa harap ng isang maliit at abang puntod na nasa sulok ng sementeryo. Walang marangyang marmol, walang nakasulat na pangalan, isang payak na krus lamang na gawa sa semento ang nakatayo roon. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa maputik na lupa. Binaliwala ang dumi na kumakapit sa kanyang damit. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit, isang senyales ng paghikbi na kanina pa niya pilit na ikinukubli. Mula sa likod ng isang malaking puno, pinagmamasdan siya ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinapanood ang labis na pagdurusa ni Tala. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay at hinaplos ang malamig na semento ng krus. Tila ba isa itong buhay na nilalang? Patawad anak, patawad dahil hindi ka nailigtas ni Mama. Ang boses ni Tala ay tila isang hangin na puno ng pighati. Bahagyang nalunod sa ingay ng malakas na buhos ng ulan. 3 taon na, pero bawat gabi, nararamdaman ko pa rin ang huling sipa mo bago tayo nawalan ng malay. Sana ako na lang ang kinuha, wag lang ang munting anghel ko. Nanigas si Gabriel. Ang kanyang paghinga ay tila napatigil. Anak? May anak sila? Ang katotohanan yon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 3 taon, ang tanging alam niya ay iniwan siya ni Tala dahil sa pera. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi isang sakim na magnanakaw. Siya ay isang inang naglulusa, isang inang nawalan ng bahagi ng kanyang sarili. Isang pambihirang sandali ang nasaksihan ni Gabriel nang dahan-dahang buksan ni Tala ang kanyang tanging payong. Sa halip na gamitin ito upang protektahan ang sarili mula sa lamig at ulan,
Maingat nitong ipinatong ang payong sa ibabaw ng maliit na krus, sinisiguradong hindi mababasa ang puntod ng kanyang anak. Hinayaan ni Tala na mabasa ang sarili, habang ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit. Hinahayaang sumama ang kanyang mga luha sa bawat patak ng ulan. Bakit hindi niya alam? Bakit walang nagsabi sa kanya na nagdadalang tao si Tala noong gabi ng aksidente? Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo sa isipan ni Gabriel, at ang bawat piraso ay nakaturo sa iisang tao, ang kanyang ina. Lalapit na sana si Gabriel upang yakapin ang nanginginig na si Tala, ngunit napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng krus. Isang maliit na ukit na tila ginawa gamit ang isang matulis na bato. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng kidlat, nabasa niya ang dalawang titik, G at T, Gabriel at Tala. Ang galit na naramdaman ni Gabriel sa loob ng 3 taon ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi na tila lalamon sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang numero ng kanyang tamtul. Hanapin mo ang lahat ng record sa ospital 3 taon na ang nakararaan. Ang boses ni Gabriel ay puno ng panginginig at determinasyon. Lahat, pati ang mga tinanggal na file. Gusto kong malaman ang bawat segundo ng pananatili ni Tala roon. Ngayon din, habang pinapaandar niya ang sasakyan, muling sumulyap si Gabriel sa salamin. Nakita niya ang maliit na payong na naiwan sa gitna ng sementeryo. Tila isang puting rosas na namumukadkad sa gitna ng kawalan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang balak tumigil, tulad ng mga katanungang ngayon ay naglalagablab sa isipan ni Gabriel. Bakit kailangang magdusa ng ganito ang babaeng pinakamamahal niya? At sino ang tunay na demonyo sa likod ng trahedyang ito? Napakawalang puso ninyong lahat, Gabriel. Habang nakikipaglaban ka sa kamatayan noon, ang asawa mo ang nagbayad ng sarili niyang dugo para lang manatili kang buhay. Ang mga salitang iyon mula kay Rosa, ang matandang nurse na hinanap ng kanyang tamtul, ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa buong mundo ni Gabriel. Nakaupo siya sa loob ng isang madilim at maliit na silid sa isang lumang apartment. Kaharap ang babaeng naging saksi sa pinakamalagim na gabi ng kanyang buhay. Ang hangin sa loob ay amoy gamot at alikabok, ngunit ang mas masangsang ay ang katotohanang unti-unting lumalabas sa bibig ng matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang hawak ang isang baso ng tubig na hindi niya mainom. Ang kanyang dibdib ay tila binabarena ng matinding pagsisisi. Ano ang ibig mong sabihin, Rosa? Ang sabi ni Mama. Tumakas si Tala. Tinangay niya ang pera at iniwan ako habang kumatosi ako. Tumawa ng mapait si Rosa, ang kanyang mga matang malabo na ay napuno ng luha ng pagkakasala. Iyon ang kwentong ipinakain sa iyo ng iyong ina dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan mo. Pero ang totoo, Gabriel, dinala si Tala sa emergency room na halos wala ng buhay. Duguan ang kanyang buong katawan dahil sinalo niya ang lahat ng impact ng bangga para protektahan ka. At sa kabila ng sakit, sa kabila ng pag-agos ng dugo sa kanyang binti, wala siyang ibang hiniling sa mga doktor kundi, iligtas niyo ang asawa ko, huwag niyo siyang pababayaan. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagpintig ng ugat sa kanyang sentido. Ang anak namin. Totoo bang nawala ang anak namin? Tumango si Rosa. Dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Gabriel. Iyan ang pinakamasakit, Gabriel. Habang inooperahan ka, kinukunan si Tala. Nawala ang sanggol dahil sa tindi ng trauma ng aksidente. Pero alam mo ba ang ginawa ng Doña Carmen? Habang nagluluksa ang asawa mo, habang hindi pa siya makabangon sa kama, pinapirma siya ng iyong ina sa dokumento ng lihon. Binantaan siya na kapag hindi siya umalis, ititigil ng ospital ang pagsuporta sa life support mo. Pinapili siya ang manatili sa tabi mo
pero hahayaan kang mamatay o ang lumayo at manatiling buhay ka. Pinili ka niya, Gabriel. Pinili niyang kamuhian mo siya, basta't mabuhay ka lang. Isang hikbi na kanina pa pinipigilan ni Gabriel. Gabriel ang biglang kumawala sa kanyang lalamunan. Napayuko siya. Ang kanyang noo ay sumandal sa kanyang mga palad, habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig ng matinding paghagulgol. Ang bawat pangungutya niya kay Tala, ang bawat pagpapahiya niya rito sa harap ng maraming tao, at ang pagtatapon niya ng pera sa paanan nito, lahat ng yun ay bumalik sa kanya na parang matatalim na espada na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Anong klaseng halimaw ako? Bulong ni Gabriel sa gitna ng kanyang pag-iyak. Anong klaseng asawa ako para saktan ng babaeng ibinigay ang lahat para sa akin? Tila bumalik sa kanyang gunita ang imahe ni Tala noong isang araw. Ang nakaluhod nitong anyo habang pinupulot ang mga barya, ang maputla nitong mukha at ang mga matang puno ng pighati na hindi niya binigyan ng pansin. Ngayon lang niya naintindihan ang bawat buntong hininga at bawat pananahimik ng dalaga. Hindi ito pananahimik ng isang may sala, kundi pananahimik ng isang taong sadyang pinatay na ang sariling damdamin para sa kapakanan ng iba. Huminga ng malalim si Rosa at lumingon sa paligid bago muling nagsalita. Ang boses ay halos pabulong na lamang. May iniwan akong ebidensya, Gabriel. Alam kong darating ang araw na ito. Noong gabing pinalayas ni Doña Carmen si Tala, naitago ko ang isang maliit na voice recorder na ginamit ko noon para sa aking mga ulat. Nakarecord doon ang pagbabanta ng iyong ina at ang pagmamakaawa ni Tala. Nasaan ang recording na yon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng determinasyon sa gitna ng kanyang mga luha. Nasa lumang locker ko sa ospital, nakatago sa ilalim ng mga lumang gamit. Kunin mo yon bago pa malaman ng iyong ina na nagkausap tayo, sagot ni Rosa. Mabilis na tumayo si Gabriel. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Bit-bit ang bigat ng katotohanan at ang nag-aalab na galit sa kanyang puso. Patakbo siyang lumabas ng apartment. Ang tanging nasa isip niya ay ang makuha ang ebidensya at humingi ng tawad kay Tala. Kahit na alam niyang baka hindi na siya karapat-dapat sa kahit anong kapatawaran nito. Samantala, sa loob ng malawak na silid ni Gabriel sa kanilang mansyon, dahan-dahang pinihit ni Isabel ang doorknob. Pumasok siya upang sorpresahin sana ang kanyang fiancé, ngunit ang kanyang pansin ay agad na naagaw ng isang makapal na brown envelope na nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga larawan ni Tala sa ospital, ang mga medical records na may tatak na confidential, at ang ulat ng tamtul tungkol sa tunay na nangyari 3 taon na ang nakararaan. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Alam na ni Gabriel ang lahat, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na mawala ang lahat ng karangyaan at posisyon na inaasam niya. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang makabalik si Tala sa buhay ni Gabriel kahit anong mangyari. Alam na niya ang lahat, Tita Carmen. Nakita ko ang mga dokumento sa lamesa niya. Ang histeryosong tinig ni Isabel ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng mga mansyon. Nanigas si Doña Carmen sa kanyang kinatatayuan habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kumpiyansa, ay panandali ang namutla bago muling bumalik ang tigas nito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang malakas na bagyo. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. At ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng puot. Hindi siya tumingin kay Isabel. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako sa kanyang ina
na ngayon ay pilit na nagpapakita ng kalmado. Lumakad si Gabriel patungo sa malaking portrait ng kanilang pamilya na nakasabit sa gitna ng sala. Isang portrait kung saan silang tatlo ay mukhang masaya at perpekto. Sa isang iglap, gamit ang kanyang buong lakas, hinablot ni Gabriel ang mabigat na frame at inihagis ito sa sahig. Ang pagtama ng portrait sa marmol na sahig ay naging sanhi ng pagkabasag ng salamin nito na nagkalat ng matatalim na piraso sa paanan ni Doña Carmen. "Gabriel, anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Doña Carmen, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapanuring boses. "Ibig sabihin nito ay tapos na ang palabas, ma." Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Tapos na ang lahat ng kasinungalingang ipinapakain mo sa akin sa loob ng 3 taon. Alam ko na ang ginawa mo kay Tala. Alam ko na ang tungkol sa bata. Alam ko na kung paano mo ginamit ang buhay ko para saktan ang babaeng tanging nagligtas sa akin." Humakbang palapit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Wala na ang mapagmahal na ina. Pinalitan ito ng isang malamig na manipulator. At kung ginawa ko man iyon, para iyon, sa ikabubuti mo, wala siyang maidudulot sa iyo kundi kahirapan. Tingnan mo ang buhay mo ngayon, Gabriel. Ikaw ang pinakamakapangyarihang negosyante dahil sa akin. Utang mo sa akin ang lahat ng meron ka. Utang na loob. Tumawa ng mapait si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng puot. Ang utang na loob na sinasabi mo ay nabahira ng dugo ng sarili kong anak. Pinatay mo ang apo mo sa paraan ng pagtrato mo sa ina niya. Pinatay mo ang puso ko nung gabing pinalayas mo si Tala habang nag-aagaw buhay siya. Wala akong utang sa isang halimaw na katulad mo. Gabriel, makinig ka. Susubukan sana ni Isabel na humawak sa braso ni Gabriel, ngunit marahas itong iwinaksi ng lalaki. At ikaw, Isabel, huwag mong isiping hindi ko alam na kasabwat ka sa lahat ng ito. Malamig na binitawan ni Gabriel ang mga salita bago muling hinarap ang kanyang ina. "Mula sa araw na ito, hindi niyo na ako hawak. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng posisyon na ito." Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kanyang gintong Rolex mula sa kanyang pulso at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Kasunod ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan at ang kanyang mga credit card. Ang bawat gamit na inilapag niya ay tila pagtatanggal ng mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Lahat ng ito, sa inyo na. Mas pipiliin ko pang maging isang pulubi kaysa maging anak ng isang taong walang kaluluwa. Wika ni Gabriel bago tumalikod at dire-diretsyong lumakad palabas ng mansyon. Hindi man lang nilingon ng kanyang ina na ngayon ay nagsisimula ng humiyaw sa galit. Naiwan si Doña Carmen sa gitna ng mga basag na salamin. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa matinding puot. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagdial ng isang numero. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasamaan. "Gawin mo ang lahat," bulong ni Doña Carmen sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. "Wag na wag mong hahayaan na makapunta si Tala sa simbahan bukas. Gusto ko mawala siya sa paningin ko habang buhay. Intindido?" Kasabay ng pagpatay niya sa tawag, isang madilim na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang anino ng kanyang anak na tuluyan nang nawawala sa labas ng bakod. Ang gabi ay naging mas madilim, tila nakikiramay sa masamang balak na kasalukuyang namumuo sa puso ng matanda. Ang amoy ng mga sariwang puting rosas ay tila isang matamis na paalala ng isang kasal na kailanman ay hindi dapat mangyari. Sa gitna ng isang malamig at madilim na bodega, nag-iisang nag-aayos si Tala ng mga huling detalye para sa seremonya kinabukasan. Bawat bulaklak na kanyang isinusuot sa korona ay tila may kasamang luha na pilit niyang itinatago. Bigla, ang mabigat na pintuan ng bodega
ay gumawa ng malakas na ingay nang ito'y biglang bumukas nang may puwersa. 5 maskaradong lalaki ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng itim na tela at ang kanilang mga kilos ay puno ng masamang balak. Ang huling lalaking pumasok ay sinadyang isara ang pintuan at ang pagbagsak ng trangka ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan sa loob ng silid. Napaatras si Tala, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Hindi sila sumagot. Sa halip nagsimula silang sirain ang lahat ng nasa loob. Ipinagtatapon nila ang mga plorera, sinisipa ang mga balde ng tubig at walang awang tinatapakan ang daan-daang puting rosas na maingat na inihanda ni Tala. Ang bawat pagdurog ng mga talulot ay tila pagdurog sa mismong puso ng dalaga. "Wag! Pakiusap! Huwag niyong sirain ang mga yan!" Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kabila ng takot, hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang tumakbo at niyakap ang pinakamalaking korona ng bulaklak. Pilit na pinoprotektahan ito mula sa paninira ng mga lalaki. Isang lalaki ang humablot sa kanya. Malakas siyang itinulak hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang pagbagsak niya ay naging sanhi ng pagtama ng kanyang noo sa gilid ng isang kahoy na mesa. Ramdam niya ang mainit na likido na unti-unting dumadaloy sa gilid ng kanyang mukha, kasabay ng matinding panlalabo ng kanyang paningin. Habang nakaluhod sa sahig, nasaksihan ni Tala kung paano nila winasak ang lahat. Ang kanyang pinagpaguran, ang kanyang tanging pag-asa upang maipagpatuloy ang buhay ay ngayon ay mga pira-pirasong basura na lamang na nakakalat sa sahig. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, kundi dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pintuan ng bodega. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Tala. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang lalaki ang humarang sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Gabriel na tumama sa panga ng lalaki. Ang mga sumunod na pangyayari ay tila eksena mula sa isang pelikula. Si Gabriel, na dating isang maginoong negosyante, ay ngayon ay parang isang mabangis na hayop na ipinagtatanggol ang kanyang teritoryo. Ang bawat suntok at sipa niya ay puno ng galit at pagsisisi. Tila ba sa bawat pagbagsak ng mga kalaban ay binabayaran niya ang 3 taon ng kanyang pagkukulang. Nang matapos ang gulo at nagsitakbuhan ang mga natirang lalaki, agad na lumuhod si Gabriel sa harap ni Tala. Nakita niya ang dugo sa noo nito, ang mga luha sa kanyang mga mata, at ang walang buhay na anyo ng mga sirang bulaklak sa kanyang yakap. Dahan-dahan niyang inalis ang mga pira-pirasong bulaklak mula sa mga kamay ni Tala at niyakap ito ng mahigpit. "Patawad, patawad mahal ko." Ang boses ni Gabriel ay basag, puno ng panginginig at matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat. Alam ko na ang lahat. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa iyo." Naramdaman ni Tala ang init ng yakap ni Gabriel, ang pamilyar na amoy ng kanyang balat. Ngunit sa halip na gumanti, dahan-dahan niyang itinulak palayo ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang mukha at ang mga matang sumalubong kay Gabriel ay hindi puno ng galit o saya. Ito ay puno ng kawalan, isang malalim na hukay na walang emosyon. "Huli na ang lahat, Gabriel." Malamig at walang buhay na wika ni Tala. "Wala nang natira. Sinira niyo na ang lahat sa akin." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa kahit anong suntok na natanggap ni Gabriel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Tala. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bodega, nakita niya ang mga maliliit na tinik ng rosas na bumaon sa balat nito. Gamit ang kanyang sariling mga daliri, isa-isa niyang inalis ang mga tinik. Hindi alintana ang sakit kapag natutusok siya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, sumasama sa dugo na dumadaloy mula sa kamay ni Tala. Samantala, sa loob ng isang marangyang silid,
Nakatayo si Doña Carmen sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang isang eleganteng damit na gawa sa mamahaling tela, handa na para sa kasal kinabukasan. Isang mapagtagumpay na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Walang kamalay-malay sa bagyong kasalukuyang namumuo na handang wasakin ang lahat ng kanyang kasinungalingan sa pagsikat ng araw. Ang malakas na tunog ng organo ay pumuno sa bawat sulok ng malawak at marangyang simbahan. Ang mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit ay puno ng paghanga habang pinapanood si Isabel na dahan-dahang naglalakad sa gitna. Ang kanyang puting wedding gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ay tila isang anunsyo ng tagumpay. Sa dulo ng altar, naghihintay si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan habang kinakamayan ang mga importanteng panauhin. Tanging ang bakanting pwesto ng groom ang nagbibigay ng kakaibang kaba sa ere. Bigla, ang malaking pintuan sa likod ng simbahan ay bumukas. Ngunit hindi si Gabriel ang pumasok. Isang babae na nakasuot ng kupas na blusa at pantalon na may band-aid sa noo at bakas ng pagod sa mukha. Ang dahan-dahang humakbang papasok. Si Tala. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong sa buong paligid. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Walang hiya. Talagang sumugod pa sa kasal. Naningkit ang mga mata ni Doña Carmen. Sa isang senyas, dalawang malalaking gwardya ang mabilis na lumapit kay Tala. Wala kang imbitasyon dito. Lumabas ka. Malamig na utos ng isa. Hindi ko kailangan ng imbitasyon sa sarili kong impyerno. Mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Doña Carmen. Palabasin niyo na yan. Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay umaalingaongaw sa buong simbahan. Huwag ninyong hayaang sirain ng isang desperada ang pinakamasayang araw ng anak ko. Marahas na hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Tala. Pilit siyang kinakaladkad palabas. Nabitawan ni Tala ang kanyang mumurahing bag at ang laman nito, isang pitaka at isang lumang rosaryo, ay kumalat sa sahig. Itigil niyo yan. Isang boses, puno ng awtoridad at lamig ang pumutol sa lahat ng ingay. Lahat ay napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Gabriel. Hindi suot ang kanyang barong, kundi isang simpleng itim na polo shirt lamang. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Lumakad si Gabriel papasok. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin. Dumiretso siya kay Tala, lumuhod sa harap nito, at isa-isang pinulot ang mga gamit na nahulog mula sa bag nito. Dahan-dahan niyang isinukbit ang bag sa balikat ni Tala at pagkatapos ay tumayo at hinarap ang lahat. Inakay niya si Tala papunta sa harap, sa tabi mismo ng altar. Ano ang ibig sabihin nito, Gabriel? Nanginginig na tanong ni Isabel. Ang kanyang perpektong ngiti ay unti-unting nabubura. Hindi siya sinagot ni Gabriel. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa stand ng pari. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Patawad sa abala. Panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mayroon lang akong isang bagay na kailangan ninyong lahat marinig bago magsimula ang seremonya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabriel ang isang maliit na voice recorder. Sa pagpindot niya ng isang butones, ang boses ni Doña Carmen, puno ng banta at kasamaan, ang biglang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng simbahan. Kapag hindi ka umalis, ititigil ko ang life support ni Gabriel. Mamatay siya dahil sa katigasan ng ulo mo. Kasunod nito ang basag at umiiyak na boses ni Tala. Huwag po, parang awa niyo na. Huwag niyong patayin ang asawa ko. Aalis na ako. Pangako. Huwag niyo lang siyang pababayaan. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Si Doña Carmen ay tila na stroke sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Si Isabelle naman ay napaatras, tila gusto nang tumakbo palayo. 3 taon. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses
ay nagsimulang manginig sa emosyon. 3 taon kong pinaniwalaan na ang babaeng nagligtas ng buhay ko ay ang parehong babaeng sumira nito. 3 taon kong sinaktan at pinahirapan ang ina ng anak ko na namatay dahil sa aksidenteng iyon. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga tao. Ang kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan, deklara ni Gabriel. Kanselado ang lahat. Bumaling siya kay Doña Carmen. At ikaw, Mama, hindi na kita kinikilalang ina. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tala. Sa harap ng daan-daang tao, dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa paanan ng babaeng sinaktan niya ng labis. Patawarin mo ako, Tala. Alam kong hindi sapat ang lahat ng ito, pero sana balang araw. Hinila ni Gabriel ang kamay ni Tala. Hindi na niya hinintay ang sagot. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng simbahan, nilalagpasan ng mga nagulat na mukha, ang nanlilisik na mata ni Doña Carmen at ang humahagulgol na si Isabel. Paglabas nila sa pintuan, ang sikat ng araw ay tila isang anunsyo ng bagong simula. Ngunit habang hawak ni Gabriel ang kamay ni Tala, naramdaman niya ang unti-unting pagbawi nito. Bumitaw si Tala. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Papalubog sa karamihan ng mga tao sa labas. Walang salita, walang lingon. Tanging ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang semento na unti-unting nawawala ang naiwan kay Gabriel. Isang tunog na mas masakit pa sa lahat ng ingay na iniwan nila sa loob ng simbahan. Ang gabi ay bumuhos kasabay ng ulang walang tigil. Sa harap ng maliit at nangangalawang na tarangkahan ng apartment ni Tala, nakaluhod si Gabriel. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa, ang kanyang buhok ay tumutulo, at ang kanyang muka ay nababalot ng pinaghalong luha at tubig ulan. Ilang oras na siyang naroon, tahimik na nagbabayad sala, umaasang sa kanyang pagtitiis ay kahit paano'y mapapawi ang sakit na idinulot niya. Ang marahan na pagbukas ng pinto ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na gabi. Lumabas si Tala. Hawak ang isang itim na payong. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Ngunit ang kalmadong yon ay mas malalim at mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Lumapit siya kay Gabriel at itinapat ang payong sa ulunan nito. Pinoprotektahan ng lalaki mula sa ulan na siya mismo ay hinahayaang bumasa sa kanyang sarili. Tumayo ka na riyan, Gabriel. Ang boses niya ay mahina, walang emosyon. Magkakasakit ka. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad, Tala. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa magdamag na pag-iyak. Kahit habang buhay pa akong lumuhod dito, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Naipaghiganti mo na ako, Gabriel. Nakita ko ang takot sa mga mata nila kanina. Salamat doon. Pero ang patay, hindi na mabubuhay. Ang tiwala, hindi na mabubuo ng isang simpleng patawad. Bawat salita ni Tala ay tila isang matulis na yelo na bumaon sa puso ni Gabriel. Noon niya napagtanto na ang galit ay mas madaling pawiin kaysa sa isang pusong tuluyan ng namanhid. Ang pag-ibig na dati ay nag-aalab sa mga mata ng babaeng ito ay ngayon ay abo na lamang na tinatangay ng malamig na hangin. Huwag mong sabihin yan, pagmamakaawa ni Gabriel. Anong gusto mong sabihin ko? Tanong ni Tala. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng sakit sa kanyang tinig. Na sa isang gabi lang ay makakalimutan ko ang 3 taon ng pagdurusa, na ang pagluhod mo sa ulan ay kayang burahin ang alaala ng anak nating namatay nang mag-isa ako. Hindi ganoon kadali, Gabriel. Dahan-dahang ibinigay ni Tala ang hawakan ng payong kay Gabriel. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng kuryente na tanging si Gabriel na lang ang nakaramdam. Umuwi ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit anong gulo. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang dahan-dahang pagsara ng pintuan sa harap ni Gabriel ay mas mabigat pa sa 10,000 sampal.
Naiwan siyang mag-isa, hawak ang payong na iniwan ng babaeng minsan ay nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Ngayon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, pinili nitong iwan siya sa gitna ng unos. Sa loob ng bahay, sumalubong kay Tala ang kanyang ama na kalalabas lang ng ospital. Sa pagkakita sa basang anyo at namumugtong mga mata ng anak, niyakap siya nito ng mahigpit. Doon, sa yakap ng kanyang ama, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak ng paglaya, isang iyak ng pagsisimula. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Naglalakad si Gabriel sa isang maingay at magulong kalye. Walang direksyon, walang pera, walang kaibigan. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng kanyang kasalanan. Napahinto siya sa harap ng isang maliit at maalikabok na paggawaan ng mga muebles. Ang amoy ng sariwang barnis at pinutol na kahoy ay pumuno sa hangin. Mula sa loob, nakita niya ang mga trabahador na pawisan. Ang kanilang mga braso ay matipuno dahil sa araw-araw na pagbubuhat at pagpupukpok. Ito ang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Isang buhay na pinaghihirapan ang bawat sentimo. Isang buhay na totoo. Huminga ng malalim si Gabriel. Inayos niya ang kanyang gusot na damit. At sa kabila ng panlalambot ng kanyang mga tuhod, buong tapang siyang humakbang papasok sa talyer. Lumapit siya sa isang matandang lalaki na abala sa pagliliha ng isang upuan. "Magandang araw po," panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila bago sa kanyang sariling pandinig. "Naghahanap po ba kayo ng trabahador?" Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng mga mamahaling pluma, ay ngayon ay nanginginig sa pag-asam na makahawak ng martilyo at pako. 6 na buwan ang lumipas. Ang maliit na espasyo sa harap ng apartment ni Tala ay naging isang munting paraiso. Ang dating kulay abong semento ay napalitan ng makukulay na bulaklak na nakatanim sa mga paso, at ang amoy ng mga sariwang rosas at sampagita ay malayang sumasayaw sa hangin. Sa tulong ng kaunting naipon at ng kanyang ama, nakapagtayo si Tala ng isang maliit na flower shop, isang lugar kung saan ang bawat talulot ay simbolo ng kanyang muling pagbangon. Isang umaga, sa pagbukas niya ng pinto ng kanyang tindahan, isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Sa gilid ng pintuan ay may isang bagong gawang wooden shelf na may masalimuot na ukit ng mga bulaklak. Perpekto ang pagkakagawa nito, makinis ang bawat sulok, at amoy na amoy pa ang sariwang barnis. Walang nakasulat na pangalan. Walang anumang palatandaan kung sino ang nag-iwan. Inakala niyang isa lamang itong customer na nagkamali ng address. Ngunit kinabukasan, isang maliit na upuang gawa sa kahoy ang naroon. Sa susunod na araw, isang bagong signboard na may nakaukit na pangalan ng kanyang shop. Araw-araw, may isang bagong bagay na gawa sa kahoy, ang misteryosong lumilitaw sa harap ng kanyang pinto. Ang mga ito ay hindi mamahalin, ngunit ang bawat piraso ay ginawa ng may pag-iingat at puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na tahimik. Isang hapon, habang abala si Tala sa pag-aayos ng isang bouquet, isang malaking truck ng tubig ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Mula sa likod ng truck, isang lalaki ang bumaba. Hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang malaking lalagyan ng tubig. Ang kanyang likod ay pawisan, ang kanyang mga braso ay halatang mas matipuno na, at ang kanyang muka ay bahagyang sunog dahil sa araw. Natigilan si Tala. Si Gabriel. Hindi na ito ang Gabriel na nakilala niya. Ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at mayabang na tindig. Ang Gabriel na nasa harap niya ngayon ay isang simpleng trabahador. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, at ang kanyang damit ay may mga mantsa ng alikabok. Ngunit sa kabila ng pagbabago, mas naging totoo ang anyo nito. Mas naging tao. Nakita ni Gabriel si Tala na nakatingin sa kanya mula sa loob ng tindahan. Isang mabilis na hiya
at pagkailangang dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis siyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pagbubuhat, tila ba gusto niyang maging invisible. Hindi alam ni Tala kung ano ang nagudyok sa kanya, ngunit mabilis siyang pumasok sa likod ng tindahan at nagtimpla ng isang baso ng malamig na limonada. Lumabas siya at tahimik na inilapag ang baso sa isang maliit na mesa malapit sa kinatatayuan ni Gabriel. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya ngumiti. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa loob ng kanyang tindahan, nagkunwaring abala sa mga bulaklak. Mula sa bintana, nakita niya kung paano napatigil si Gabriel sa pagtatrabaho. Tiningnan nito ang baso ng limonada na parang isa itong napakahalagang kayamanan. Bago niya ito hawakan, mabilis niyang ipinunas ang kanyang maruruming kamay sa laylayan ng kanyang pantalon. Dahan-dahan niyang ininom ang laman ng baso, bawat lagok ay tila nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Nang maubos, maingat niyang ibinalik ang baso sa lamesa at sa isang saglit, sumulyap siya sa bintana at isang maliit na ngiti, isang ngiting puno ng pasasalamat at pag-asa, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang sandaling iyon, ang tahimik na pagpapalitan ng isang basong tubig at isang ngiti, ay mas makahulugan pa sa libu-libong salita ng pagpapatawad. Kinagabihan, habang isinasara ni Tala ang kanyang tindahan, isang sobre ang nakasiksik sa ilalim ng pintuan. Isang sulat mula sa isang fertility clinic. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob ay ang resulta ng huling pagsusuri na ginawa niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang mga salitang nakasulat ay tila isang hatol na muling gumising sa kanyang pinakamatinding bangungot. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Isang babaeng payat, magulo ang buhok, at ang dating mamahaling damit ay ngayon ay gusot at luma na. Tala, ang boses ni Isabel ay basag at puno ng pagsusumamo. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Bangkarote na kami. Itinakwil kami ng lahat. Ikaw na lang ang natitira kong pag-asa. Napuno ng kakaibang katahimikan ang loob ng maliit na flower shop. Nakatayo si Isabel sa gitna. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay ngayon ay napalitan ng pagiging kaawa-awa. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagmamakaawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Tala. Hikbi ni Isabel. Matapos ang nangyari sa simbahan, bumagsak ang negosyo ni Daddy. Si Tita Carmen dahil sa galit ay ginamit ang lahat ng koneksyon niya para sirain kami. Walang tumutulong sa amin. Lahat sila, tinalikuran kami. Tiningnan siya ni Tala nang walang emosyon. Walang galit, ngunit wala ring awa. Kumuha siya ng isang basong tubig at inilapag ito sa harap ni Isabel. Umupo ka muna. Sumunod si Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tutulungan mo ba ako, Tala? Kahit kaunting pera lang para makapagsimula kami ulit. Ipinapangako ko, babayaran kita. Huminga ng malalim si Tala. Hindi ako galit sa iyo, Isabel, at hindi rin ako masaya sa nangyari sa inyo, pero hindi kita matutulungan. Nawala ang pag-asa sa mukha ni Isabel. Pero bakit? Ito na ba ang ganti mo sa amin? Hindi ito ganti. Mahinahong sagot ni Tala. Ito ay aral, para sa iyo at para sa akin. Noon, ang buong mundo mo ay umikot sa pera at sa pag-asa na may isang lalaking mag-aangat sa iyo. Ganoon din ako dati. Umasa ako sa pagmamahal ng isang lalaki para buuin ang pagkatao ko. Pero pareho tayong nagkamali. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa iba, Isabel. Nakukuha yan sa sarili mong mga kamay. Tumayo si Tala at kumuha ng isang maliit na palanggana at ilang buto ng bulaklak. Inilapag niya ito sa harap ni Isabel. Hindi kita bibigyan ng pera, pero bibigyan kita ng pagkakataong magsimula. Matuto kang magtanim, matuto kang maghintay, at matuto kang mabuhay sa sarili mong pagsisikap. Iyan ang tanging tulong na maibibigay ko.
Napatitig si Isabel sa mga buto. Matagal bago siya muling nag-angat ng tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang munting kislap ng pag-unawa. Tumayo siya, kinuha ang palanggana, at walang imik na lumabas ng tindahan. Kinabukasan, isang maliit na bus ang huminto sa tapat ng isang tahimik na nursing home sa labas ng syudad. Magkahawak kamay na bumaba sina Gabriel at Tala. Ito ang unang pagkakataon na muli silang lumabas ng magkasama. Sa loob ng isang maliit na kwarto, nakaupo sa isang wheelchair si Doña Carmen. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa isang matinding stroke na tumama sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Ang dating matapobreng babae na kayang kontrolin ang mundo sa isang tawag lang ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talas ay ngayon ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Nang makita niya si Tala, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang kamay na hindi paralisado at itinuro si Tala, kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng kanyang mga luha. Lumapit si Tala. Sa pagtataka ni Gabriel, hindi galit ang nakita niya sa mukha ng babae. Kinuha ni Tala ang kumot na nahulog mula sa kandungan ng matanda at maingat na itinakip ito sa mga binti nito. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Doña Carmen. "Pinapatawad ko na po kayo," mahinang bulong ni Tala. Sapat lang para marinig ng matanda. "Hindi para sa inyo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ng puso ko. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit." Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Doña Carmen. Ang mga luhang yon ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng kapatawaran sa kabila ng lahat. Sa kanilang paglalakad, palabas ng nursing home, ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Ang hangin ay payapa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sila, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Gabriel. Nagulat si Gabriel. Naramdaman niya ang init ng palad ni Tala na nakakapit sa kanyang magaspang at makalyong kamay. Akma niya itong babawiin, nahihiya sa gaspang ng kanyang balat kumpara sa kinis ng balat ng dalaga. Ngunit hinigpitan ni Tala ang pagkakahawak dito. "Huwag mong bitawan," bulong ni Tala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang kanilang mga anino ay nagiging isa, naramdaman ni Gabriel na sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, unti-unti na siyang nakakauwi. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa gitna ng isang hardin na puno ng mga bulaklak ay naging kanlungan ni Tala at Gabriel. Bawat sulok ng bahay na yon ay ginawa ng sariling mga kamay ni Gabriel. Mula sa sahig na kawayan hanggang sa mga bintanang kapis na sumasalo sa sikat ng araw tuwing umaga. Wala na ang mga mamahaling kotse, ang mga katulong, at ang malawak na mansyon. Ang tanging yaman nila ngayon ay ang payapang tunog ng hangin at ang walang sawang tawanan na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanilang tahanan. Isang hapon, habang abala si Tala sa pag-aayos ng mga bagong dating na bulaklak sa kanyang maliit na beranda, isang biglaang pagkahilo ang kanyang naramdaman. Ang mga kulay ng bulaklak sa kanyang paligid ay tila umikot, at isang pamilyar na pakiramdam ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang napakapit sa haligi ng kanilang bahay, pilit na pinapakalma ang sarili. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Gabriel. Nakalalabas lang mula sa likod bahay dala ang isang bagong gawang paso. Mabilis siyang lumapit at inalalayan si Tala. "Nahilo lang ako bigla," sagot ni Tala. Pilit nang ngumingiti. Ngunit ang pag-aalala sa mukha ni Gabriel ay hindi nawala. Kinabukasan, sa kabila ng pagtanggi ni Tala, dinala siya ni Gabriel sa isang maliit na klinika sa bayan.
Habang naghihintay sila sa resulta, ang kaba sa dibdib ni Gabriel ay tila isang malaking tambol na walang tigil sa pagtugtog. Alam niya ang nakasulat sa huling medical result ni Tala. Ang sabi ng mga espesyalista noon ay halos imposible na siyang magbuntis muli dahil sa pinsalang natamo ng kanyang sinapupunan. Lumabas ang isang matandang doktora mula sa silid. Isang malawak na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang maliit na papel. Binabati ko kayo, Mr. at Mrs. Reyes. Isang milagro ang nangyari. Napatitig si Natala at Gabriel sa doktora. Hindi lubos maintindihan ang sinasabi nito. Inabot ng doktora ang isang maliit na larawan na kuha sa ultrasound. Sa gitna ng itim na espasyo, may isang maliit na tuldok, isang munting tibok ng buhay na nagsisimula pa lamang mabuo. Buntis ka, Tala. 10 linggo na. Masayang balita ng doktora. Tila nabingi si Tala sa buong mundo. Dahan-dahan niyang inabot ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang imahe ng maliit na tuldok. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kasunod ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Napatingin siya kay Gabriel. Ang lalaki ay nakatayo lamang, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Tala. Isinandal niya ang kanyang tainga sa tiyan nito. Tila ba gusto niyang marinig ang tibok ng puso ng kanilang anak. Niyakap niya ang bewang ni Tala at doon, sa sahig ng maliit na klinika, humagulgol siya na parang isang bata. Pangako. Bulong ni Gabriel sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag. Pangako, anak. Babantayan ko kayo ng mama mo. Hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Gagamitin ko ang buong buhay ko para protektahan kayo. Niyakap ni Tala ang ulo ni Gabriel. Hinahaplos ang buhok nito habang ang sarili niyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, at ang lahat ng taon na nawala ay tila nabayaran lahat sa isang iglap. Ang biyayang ipinagkait sa kanila ng tadhana noon ay ngayon ay ibinabalik sa kanila sa pinakamagandang paraan. Sa kanilang pag-uwi, habang nakaupo sila sa veranda at pinapanood ang papalubog na araw, pumitas si Gabriel ng ilang maliliit na damo sa kanilang hardin. Gamit ang kanyang magaspang ngunit maingat na mga daliri, gumawa siya ng isang maliit na korona ng bulaklak. Sapat lang ang laki para sa ulo ng isang sanggol. Dahan-dahan niya itong inilapag sa tiyan ni Tala. Para sa prinsesa natin, nakangiting wika niya. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Gabriel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang katahimikan sa kanilang paligid ay puno ng mga pangarap at pangako ng isang bagong bukas. Ang dating basag na mga puso ay ngayon ay buo na. Pinagdugtong ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinagtibay ng pagpapatawad. Ang sikat ng hapon ay nagpipinta ng kulay ginto sa mga dahon ng mga puno habang dahan-dahang naglalakad ang isang munting pamilya sa tahimik na sementeryo. Sa pagitan ni Gabriel at Tala, isang maliit na batang babae na may kulot na buhok ang masayang tumatalon-talon. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga magulang. Huminto sila sa harap ng isang pamilyar na puntod, ngunit hindi na ito ang malungkot na krus na gawa sa semento. Sa halip, isa na itong maliit at makinis na lapida na gawa sa puting marmol. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang mga salitang, "Ang aming unang anghel." Lumuhod si Tala at marahang ibinaba ang kanyang anak na babae. "Anak, ilagay mo na ang bulaklak para kay kuya." Maingat na inilapag ng bata ang isang sariwang puting rosas sa ibabaw ng lapida. Ang kanyang mga mata, na kasing ningning ng mga bituin, ay puno ng inosenteng pagtataka. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga magulang at ngumiti. Wala nang luha sa mga mata ni Natala at Gabriel. Wala na ang pait at sakit na minsan ay bumalot sa lugar na ito. Ang tanging naroon na lamang ay isang malalim na kapayapaan, isang pagtanggap
na may mga sugat na hindi na tuluyang maghihilom, ngunit maaaring matutunang dalhin ng may pagmamahal. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Tala at marahang hinalikan ang tuktok ng ulo nito habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak na masayang hinahabol ang isang paru-paro. Isang mahinang tinig ang nagsimulang umalingaw-ngaw, hindi sa pandinig, kundi sa puso at kaluluwa ng bawat nakikinig. Sabi nila, ang oras ang naghihilom ng lahat ng sugat, ngunit hindi yun totoo. May mga sakit na mananatili habang buhay, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan naming hindi lahat ng pagtatapos ay nangangahulugan ng kabiguan. Minsan, ito ay isang paanyaya upang magsimulang muli. Natutunan kong ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan na ang sakit na yon ang magdikta sa iyong kinabukasan. Ito ay ang pagpapalaya, hindi lamang sa taong nakasakit sa iyo, kundi pati na rin sa sarili mo mula sa pagiging bilanggo ng nakaraan. Natagpuan namin ang kapayapaan, hindi sa karangyaan o sa paghihiganti, kundi sa simpleng yakap sa dapit hapon, sa halakhak ng aming anak, at sa bawat umaga na kami ay gigising na magkasama. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa sakit. Ito ay nasusubok sa pagpapatawad at pagtitiyaga. Ang totoo at wagas na pagmamahal ay maghihintay, maghihilom, at muling uusbong, gaano man kadilim ang kahapon. Tumayo ang munting pamilya. Hinawakan nilang muli ang kamay ng isa't isa. Si Tala sa kaliwa, si Gabriel sa kanan, at ang kanilang anak sa gitna. Isang perpektong tatsulok ng pagmamahalan. Sabay-sabay silang humakbang palayo sa puntod, palayo sa nakararaan, at pasulong sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ang kanilang tatlong anino, na dahan-dahang humahaba sa ilalim ng papalubog na araw, ay nagsanib at naging isa, isang buhay na testamento ng isang pag-ibig na muling nabuo mula sa mga abo ng pighati.